Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, ika-7 ng Enero sa taong 2015. Kahit muli pong sumasahing papawid ang unang episode ng DepEd Hour ngayong 2015 upang maghatid ng mga huling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent Dr. May Eclar, ako po si Jane Valderrama. Kami po bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon, bagamat huli na. Sa ating pong panel discussion ay panauhin natin sa ating talakayan ng ilang atletang nakasungkit ng medalya sa larangan ng Taekwondo mula sa katatapos na 2014 Central Luzon Regional Athletic Association meet. Pag-uusapan po natin ang kanilang mga pinaghandaanan bago nila napagtagumpayan ang kanilang laban sa katatapos na panrehiyong paligsahan. Sa ating teleturuan naman ay matutunghayan natin ang English Module number 2 para sa Season 4 at itatampok natin ang aralin tungkol sa complex sentences. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Narisa Gregorio, Master Teacher 1 ng Cabanatuan East Central School. At para makapiling na natin ang ating mga piling panauhin ngayong gabi, tunghayan na po natin ang ulo ng mga balita. Anim na 45 qualified applicants sa mga posisyon sa Rationalization Plan sumabak na sa English Proficiency Test, Information Technology Test at Competency Test isasagawa sa Huwebes at Lunes. Cosplay Idols 2014 bumida sa San Jose National High School. Pagdiriwang ng kaarawan ni Mayor J. Vergara, tinampukan ng pamimigay ng groceries at t-shirts sa mga kawani at guro ng DepEd Cabanatuan City. Physical Fitness at Choral Singing Contest, nagpatingkad sa Christmas Party ng San Jose National High School. Christmas tree planting activity ng HPTA ng pangkat ng mga mag-aaral sa Eastern Cebu National High School naging matagumpay. Talento sa pagsasayaw, ibinida ng mga fast learner ng SPED pupils ng Coutinho Elementary School sa kanilang SPED Day. At sa ating tampok na balita, mga guro ng Coutinho National High School bumida sa kanilang Christmas Station ID. At para po sa detalye ng ating mga balita, sumabak na sa English Proficiency Test kahapon ng umaga sa bulwagan ng mga guro ang 65 qualified applicants para sa 41 posisyong bubuksan na nakapaloob sa Rationalization Plan ng DepEd Cabanatuan City. Ayon kay Ginang Josephine Tabangay na miyembro ng Division Screening Committee, 78 ang orihinal na bilang na aplikante na nabawasan ng 13 sanhi ng kakulangan sa kwalifikasyon at karanasan. Ilan sa mga kakargahang posisyon ayon sa RAT Plan ay 2 Chief Education Supervisors, 6 na Public School District Supervisors, 1 Education Program Supervisor, 1 Information Technology Officer, 4 na Senior Education Program Specialist at 1 Planning Officer 3. Lahat ng nabanggit na posisyon ay may salary grade 18 hanggang 24. Ang English Proficiency Test items ay binalangkas ni Dr. Teresita Bulandan na siyang Area Supervisor sa asignaturang English at siya ring namuno sa checking committee pagkatapos ng pagsusulit. Isusunod namang isasalang ang 65 qualified applicants sa Information Technology Skills Test bukas. Hinati sa 3 kategorya ang pagsusulit sa IT na kinabibilangan ng Basic para sa Administrative Aid, Administrative Assistant at Librarian positions. Advanced category para sa mga posisyong kabilang sa salary grade 18 hanggang 24 at Ultra Advanced category para sa posisyong Information Technology Officer 1 na salary grade 19. Binalangkas naman ni Education Program Supervisor in Media and ICT Glenn Agustin ang pagsusulit sa IT Skills Test. Para sa pangatlong basyada ng pagsusulit, pamamahalaan naman ni Superintendent May Eclar
ang competency test sa Lunes na kapapalooban ng mga tanong sa kakayahan sa pamamahala, estratehiya, pagpapaunlad at pag-abot ng mga layunin ng DepEd Cabanatuan City. Inaasahang bago matapos ang Enero ay matutukoy na kung sino-sino ang maitatalaga sa 41 posisyong itinatadhana ng Rationalization Plan. Samantala, ginanap sa kauna-unahang pagkakataon ng San Josefian Cosplay Idols Competition nitong nakaraang Disyembre 18 sa mataas na paaralang nasyonal ng San Josef. Ang bawat taon ay may kanya-kanyang kinatawan para sa students at teachers category na nagsuot ng mga costumes upang bigyang buhay ang kanilang mga napiling tauhan sa mga video games, television cartoons at animated films. Nagkaroon rin ng pagpapakita ng mga natatanging kakayahan ng bawat kalahok upang lalong pagtibayin ang kanilang karakter. Samantala, ang mga kalahok ay nakakalap ng boto sa pamamagitan ng ticket na nauna ng ibinenta ng mga kalahok sa tulong ng kanilang year level, co-teachers and students. Nagwagi ng People's Choice Award sa students category sina Aiko Mizukami na nagbihis Lady Scorpion mula sa Mortal Kombat at Ferdinand Dulay na nag-anyong The Invoker mula sa napakapopular na video game na Dota. Napanalunan naman ni Binibining Elizabeth Yuda, gurong tagapayo ng grade 7, na nag-anyong Elsa ang pelikulang Frozen, ang People's Choice Award Teachers category. Nasungkit naman ni Eloisa Arcilio bilang Ling Xiaoyu ng PlayStation Beat 'em Up game na Tekken at AJ Valencia bilang Scorpion ng Mortal Kombat ang Best in Talent sa Students category. Samantala, hindi naman nagpahuli ang mga kalahok na maguro sa kanilang ipinakitang mga talento. Kung saan nagwaging Best in Talent si Ginoong Andrew Musngi na sa kanyang pinakitang galing sa paggamit ng espada sa anime avatar niyang si Inuyasha. Isinabuhay naman ni Ginoong Wilbert Makasaya ang nanalong Best in Costume sa Teachers category si Kakashi, isang tanyag na karakter sa anime na Naruto. Tinanghal na Cosplayer of the Year sina Ferdinand Dulay at Eloisa Arcilio sa Students category at sina Binibining Yuda at Ginoong Makasaya para sa Teachers category. Nagsilbing hurado sina Ginoong Ever Samson, ulong guro 3 ng paaralan, Nikon Fortunato mula sa Philippine Mental Health Cabanatuan Chapter at ang mga bagong guro ng San Jose National High School na si Ginang Cyril Bulandan Monta. Sa iba pang mga balita, timba-timba ng mga groceries at t-shirts ang inilatag kahapon sa tanggapang pansangay upang ipamahagi sa mga guro at kawani ng DepEd Cabanatuan City bilang tampok na bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ng punong lungsod Mayor J. Vergara. Pinangunahan mismo ng may bahay ng punong lungsod na si Ria Vergara ang pamamahagi ng mga t-shirts at groceries sa mga kawani ng tanggapang pansangay. Matapos ang pamamahagi ng regalo ng mag-asawa, tinungo naman nila ang Cabanatuan East Central School kung saan mga guro naman ng unang distrito ang nakatanggap ng timba-timbang groceries. Napag-alaman din ng DepEd Media Bureau na pati ang iba't ibang barangay ng lungsod ay pinuntuhan din ng mag-asawang Mayor J. at Ria upang magbahagi ng kanilang handog bilang pagdiriwang ng kaarawan ng punong lungsod. Ipinaabot naman ng mga guro at kawani na DepEd Cabanatuan ang taos-pusong pasasalamat sa mag-asawang Vergara sa pamamagitan ni Superintendent May Eclar para sa mga biyayang natanggap. Taon-taon ay bahagi na ng pagdiriwang ng kaarawan ng punong lungsod ang pamimigay ng regalo sa kaniyang mga nasasakupan bilang pasasalamat sa kanilang walang tigil na suporta sa liderato ni Mayor J. Sa iba pang balita, sa punguna ng Departamento ng MAPE, sinagawa ang physical fitness competition kung saan itinampok ng mga kalahok ang pagsasayaw sa saliw ng musika ng wellness exercise. Kasabay na rin ang paligsahan ng grupong pag-awit nitong nakaraang Disyembre. Sa paligsahan sa ehersisyo at sayaw, bawat pangkat ay nagpakita ng iba't ibang tema sa kanilang pagtatanghal kung saan ika-4 na taon ay nagpakita ng galing gamit ang mga garter bilang kanilang props habang ang grade 9 ay ipinamalas ang pagkamalikhain gamit ang makikinang na pom-poms sa pagpapakita ng iba't ibang sports. Samantala mga bunso ng San Jose National High School na grade 7 ay hindi rin nagpahuli sa kanilang presentasyon gamit ang mga props tulad ng mga flags habang ang grade 8 ay ipinakita ang galing sa pagbuo ng iba't ibang freehand formation sa pagsasayaw. Sa huli ay tinanghal na kampyon ng grupo ng grade 9
at tumanggap ng gantimpalang 1,500 piso, habang ang mga hindi pinalad ay nakatanggap ng consolation prizes. Samantala sa choral competition, ang iba't ibang pangkat sa lahat ng mga grade levels ay masining na umawit ng mga awiting pamaskong Tagalog. Ngunit dinomina ng mga awit ng grade 7 ang paligsahan ng kanilang rendisyon ng pinagsama-samang Do You Know What I Hear?, Carol of the Bells at Jingle Bells, kung kaya sila ang nakasungkit ng kampyonato. Ang mga naimbitang hurado sa nasabing paligsahan ay sina Ginoong Ever Samson Ulong Guro III ng Paaralan ng Kasalukuyang Nakadistino sa Division Office, Ginang Priscilla Calara mula sa Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School at Ginoong Mark Alvin Samson ng Mayapyap High School. Dumako naman tayo sa ikapat na distrito. Naging matagumpay ang inilunsad na Christmas tree planting activity ng Homeroom Parents and Teacher Association ng Pangkat 7 Josephus ng Eastern Cebu National High School noong ika-14 ng Disyembre. Ito ay alinsunod na rin sa liham pahintulot na nilagdaan ng punong guro ng Eastern Cebu National High School na si Ginang Eloisa De Leon at ng punong barangay ng Pangatian na si Ginang Consolacion Viterbo. Sa pangungunan tagapayo ng pangkat na si Binibining Baby Jane Valderrama, humigit kumulang sa 50 mag-aaral at magulang ang sama-samang nagtanim sa kahabaan ng Purok Akasya, Pangatian, Cabanatuan City. Umabot naman sa mahigit sa 100 puno ang naitanim bilang bahagi ng programang pangkomunidad ng Pangkat 7 Josephus, alinsunod na rin sa misyon ng pangkat na nakapaloob sa kanilang Classroom Improvement Plan na makapagpanatili ng isang kapaligiranng malinis, malusog at may kapanatagan, katuwang ang mga magulang sa pagsasakatuparan ng mga gawaing makabubuti para sa kapakanan ng mga mag-aaral at ng paaralan. Samantala, nagpapaabot ng pasasalamat ang pamunuan ng mga magulang at guro ng pangkat sa lahat ng mga nakiisa at nagtaguyod ng naturang aktibidad na kinabibilangan ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan na nagkaloob ng mga punong itinanim. Gayon din sa sangguniang barangay at sa mga mamamayan ng Barangay Pangatian at sa iba pang stakeholders ng Eastern Cebu National High School. Samantala, ibinida ng mga fast learner SPED pupils ng Camtinio Elementary School ang kanilang talento sa pagsasayaw sa SPED Day na ginanap ilang araw bago mag-Christmas break. Pumatok sa mga manonood na mga magulang at mag-aaral ang nag-iisang folk dance presentation mula sa grade 5 SPED. Umindak ang mga lalaki sa sayaw ng maglalatik at sumayaw naman na bumabalanse ang mga babae sa sayaw nilang pandango sa ilaw. Kasiyahan naman ang tema ng isa pang pamukaw na pagtatanghal mula sa grade 6 SPED. Napahalakhak ang mga manonood sa sayaw ng mga babae na The Coconut ng Smoky Mountain. Sumayaw naman ang mga lalaki sa saliw ng awit na kalesa. Pawang mga modern dance naman ang tinanghal ng mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 4. Ang SPED Day ay taon ng programa sa Camtinio Elementary School kung saan itinatampok ang mga talento ng mga mag-aaral sa SPED for fast learners. Sa ating pong tampok na balita, tunghayan po natin ang mga guro ng Camtinio National High School kung saan bumida po sila sa kanilang Christmas Station ID. Panoorin po natin ang ulat na ito. Kaya tuwing Disyembre ay dumarating na ang mga guro ng Camtinio ay namumroblema. Paperworks at mga deadlines nagsabayan na. Buhay guro ay punong-puno ng problema. Ang mga estudyante ng sakit sa ulo, away dito puro doon sa guidance ang derecho. Nawawang guro, puro puti na ang buhok sa ulo. Mga itsura ay parang lola at lolo. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-irisan ay maghari. Sapat lang sinisik ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Kayang PBB at mga bonus, dahil lahat ay wala ng pera at kapos na kapos. Pero okay lang masama-sama tayo upang ipagdiwang ang diwa ng Pasko. Ang mga estudyanteng sakit
sakit sa ulo. Away dito, buli doon sa guidance ang diretso. Kawawa puro puti na ang buhok sa ulo. Mga itsura ay parang lola at lolo. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat ng sinasik ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat ng sinasik ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin Ang Pasko sa kampi. Hindi mo tuloy ang Pasko. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong gabi ito sa edisyon ng Dapat Hour. Bago po sa ating patalastas, nais po namin bumati ng isang maligayang kaarawan sa ating pong punong lungsod, Mayor Julio Cesar Vergara mula po sa pamilya ng DepEd Cabanatuan. Nagbabalik po ang DepEd Hour.